Kaya oras sa manaw kita magpamalando sa pulong sa Ginoo. Sa siginid lang. Kaya palita sa nato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya tuntunan karon niya ang ining nga bahin sa dinalan sang pulong sa Dios. Ang nanungod sa kingdom of God. Ari ang ginharian sa Ginoo. In the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but of righteousness, but of peace, and of joy in the Holy Spirit. Ang atong text ari sa Romans chapter 14 and verse 17. Kagatong balatagaan sang pagtamod ang ini nga passage. Kung may Biblia ka utod, excuse me po. Kung may nga Bible, palagbukas pa sa mga Biblia. Romans chapter 14 and verse 17. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Kabay pang Ginoo magpakamasyang pulong at tuntunan, sige nga baga pangamuyo kita. O Ginoo, salamat sa dakong oportunidad nga makatuon kami sa mong pulong. Kaya makapamalandong kami Ginoo sini. Patawara kami Ginoo sa mga paglapas sa namon sa bahanamay. Ikaw magbukas sa mga pusuon ka mga tagsa ka mga panahon. Gamitin mo mapulong Ginoo. Gamitin man ang Espiritu to convince us and convict us as we meditate upon your word. Sa our prayer in Jesus' name. Amen. The kingdom of God. Ano ba lang arang sa garian sa Ginoo? Ano ba lang ara dira sa sulod sa garian sa Dios? Kaya ngaton nga verse, ang Romans chapter 14 and verse 17, nagapakita sa aton sang dako nga kamatuoran abyan. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kita mo ning aton ginakalantaw nga kumagatang ara sa tanang lugar, arang sinadya dira, arang pagkinaon, arang damo-damo nga mga preparations, damo ta makita para sa tugalingon, but no. Ara ginarian sa Ginoo. Sila niya gani sa Common Standard Bible. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Now, nagiblambot sa lingon ni Paul, mas paghambal niya about the kingdom of God. Sila ginarian sa Ginoo. Nga kung iutol pang donutod kanyugmad, in brief is what Paul wrote, o kinsulat ni Pablo ang previous mga verses. Noon, balikon ni mo dira ang verse 16. No, kung magbalik ka sa verse 16, makita ni mo ang ginhambal sang pulong sa Ginoo. Balik ka bala ang verse 16. Kasi niya sa verse 16, so do not let what you regard as good be spoken as evil. Kaya, kung mo tulad pang doon ng King James, let not, when you're good, be evil spoken of. Kapag buti mo doon sa verse 17, ginhambal niya, for the kingdom of God is not a matter of what we eat or what we drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Kanami mo, yung matulapang doon bala ang pulong sa Ginoo. Kasi masamip mimi na ito batian ang ginarian sa Diyos, ang ginarian sa Ginoo. Pati ano giblang ara sa ginarian sa Ginoo? And Paul, ginpaklaro niya, ang ginarian sa Ginoo is not a matter of what we eat or what we drink. Kung ito'y nakaon, excuse me, kung itong nakaon, ano itong nainom, or kung sa itong buhi. But the kingdom of God is of living a life of goodness and of peace and joy of the Holy Spirit. Utod at matlupag, dabalay na yung ibahin. Kaya makita nato bala sa tugulingon. Sa aton pag-alagad, sige no, pagsunod doon nato sige no. Ang ginambal ni Paul sa ningabahin,
ang aton nga freedom. Sa mga Kristohanon, ang Christian freedom, a strong faith, na ginhatag na sa aton, kaginagbalipol, ara aton nga freedom in Christ. In front sa madamo nga mga butang, kag madamo nga mga bahay sa buhi. And this refers sa aton nga paghimo sa tugalingon, madili, sa aton kugalingon, kag sa aton mga, of course, pati pa sa uling aton, aton ginakaon, aton ginainom, ang aton ginagamit. Ang kingdom of God is more than that. Nasa gimatulpang doon ng Bali Pablo, ang verse 1 and verse 2, sa Romans chapter 14, si Paul nagpahayag siyang arang presensya sa Diyos. Ari diri ang presensya sa Ginoo, the presence of God. And says, ang arap man dira sa presensya ng Ginoo sa mga weak Christians, sa mga pag-ulang giblang Kristohanon, mga luya pagid nga Kristohanon. Believers could be harmed by their example. Katlikado balautod. Nga ako abi or ikaw abi nga dugay na nagkristohanon, dugay na nagkilala sa Ginoo, kag abi naton okay nang ato ginahimo kag pag gusto na sa himuon naton. How about the weaker Christians? Ining mag-ulang nagkristohanon nga makita niya nga ay amo man niligali ginahimo nila. Amo man niligali ang ginapakita nila, kadelikado utod. Believers could be harmed by the example, by tempting them to violate their conscience, and such actions become a stumbling block to the brothers and sisters in Christ. Amo na ginambal ni Paul before ang verse 17. Ang verse 13, asa sa verse 15, kung matulupang doon, we have all the freedom, yes, in the kingdom of God, ara sa aton tanan kahilwayan, ginhatag sa aton ang freedom, but let not that freedom nga mangin kasandaran sang imo utod simbahan. Let not that freedom nga mangin kasandaran sa imo abyan nga bag-o lang nagsunod sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na kanadabi ka importante utod. And Paul reminds the Christians believer that they didn't come to faith in Christ just to eat meat, di lamang magkaon, di lamang mag-inom, or mag-ano dira, di lamang magkinalipay, but those freedoms, inang kailwayan ini, from the restrictions of the law, are real and meaningful. Importante giniya tutuod giniya, kag kinanglanon gid. Meaningful. Grabe yang value sini sa atong kabuhi. And there are other benefits. May mga benefits ita sa atong kabuhi. They are not, kung imo tulopang doble otod, they are not the point of the kingdom of God. Ang pagkaon, pag-inom, or ang pagsinadya, hindi na na. Kag-ari ang mga ibang bagay benefits. We receive God's declaration that we are righteous in His eyes. We are righteous in His eyes. Yes, hindi na ito magamito na ito ng influensya. Ang ato ng influensya, we're talking about influence. Kung nagabi mong influensya, pwede mo magamit imong influence, ang good nga magkadto kasi man, or may hambal mo si mga matawo, ang imo ginhambal mapatihan gid ka magkadto dito, i-down mong isa ka person. No. Hindi. Ano pang dabala, as Christians is just as much under the obligation to obey God's will in the most secular of His daily business. Kimuol ginato ni utod, ya? Kaya po naman ako hapon, ang nga to we become an example in words, in conduct, in everything. Nga dapat makita gid. Nga kung ato pang dumala sa to kabuhi abyan, ang inang imo ginhimo, ang akong ginhimo, makita gid tuod, nga masapwan gid ang imo intsakto nga ginhimo sa tubangan sa Dios. Christians, a Christian is just a much under the obligation to obey God's will in the most secular of his daily business. Sa aton communication, sa aton ginahimo, we must be an example. Utod, yes, you have all the rights. Imo man na kinamatarong, may ara ka kinamatarong. You have all the freedom na ginatagata sa Ginoo sang kailwayan. Pero abiyan paminsaraman, nga may galantaw da sa imo, magapanilag da sa imo. Oh?
Kag kung makita nila na nga ikaw nga, ay, gasimba man na sa kada Domingo, pero, may sugpon bala nga, pero kalain matian, di bila utod. Kaya mo nang isa ka dako nga buta nga dapat atong lupang doon. As we experience both peace and joy because of God's Holy Spirit with us. In other words, ang aton kabuhi, napahampa nato sa Ginoo, and we are secure dira sa Dios. And that brings real emotional stability and confidence. Whatever trial you have, whatever problem you have, nagkatay sa aton sang nami nga kaimtangan, nami ka nga matuoran, emotional stability. Ara ta sa Ginoo, you are secure with God. Then how about others? Paano ning iban? Utod ato bala ikumparar ang benefits from the freedom to eat meat and drink wine on this side of eternity. Tama ka klaro, ginaba sa puro sino, not worth what they might cost those weaker faith. Amo na ako ni amot ato na damon, ato lagi bilang nga tulukon, andaman ginato naton pagalagad. Andaman ginato ato pagkabuhi, andaman ginato ato magnahimo. Kay minagilantaw dira. Kamagsiling, wala man na sila sa kinalain sa amon, pareho man lang nagali. O di ba utod? O amo man lang nagali yapon, wala magali ng lain. Paul is asking sa atong tanan. Paul is asking a challenging question. Sa tanan-tanan nag-insist in the expression of liberty. Yes. Ako niya, Pastor Kailuwayan, ako ni freedom, oo. Imo na kita gakasatan sa freedom sa Ginoo. But remember, ining bag-o lang nagkilala sa Ginoo. Bag-o lang nagsunod sa Ginoo. Nga kung ni mo talapang doon, abyan, kanigugma sila man nagapanilag sa imo, sila nagalantaw sa imo. And why did you come to Christ in first place? Nga anong rason ang kilala mong Diyos? Ano ang rason ang aging kilala ni mo sa imo nga manluluwas? For food and drink? Or for the real benefits of participating in the kingdom of God? Imo ni abyan. Amo ni pamangkot sa imo sa akong sing adlaw. Why? Why did you come to Christ in the first place? Ano ganda nga rason nga nag-upod ka sa Ginoo? Nga nagpamati ka sa Ginoo? Is it for food and drink? Or for the real benefits of participating in the kingdom of God? We are here. Kagamba sa Bible, you and I, we are the salt of the earth. Ikaw ang ara na sa Ginoo abyan. Ikaw nga nakakilala sa Ginoo nga subong anak sa Dios. Naghatag sabor sa kalibutan. Ato na ituluko na itong kabuhi. Paano ta mag-participar o sa pagpauswag sa narian sa Ginoo? Kung amo magyapon ni mo kabuhi. No? You know what I mean? Ang bisyo mo, umalang gyapon. Wala mapagbago. So, kabuhi, Pastor, ako ng freedom. Yes, imo na agay kailuwayan. But then tulo ka bala ang iban daras tupad nimo. Ang upod nimo. Nga bagulang nagkilala sa Ginoo. The kingdom of God includes all sides of human life. And it is a kingdom of absolute righteousness. Pagkamatarong sa bangas ng Diyos. You are either a loyal subject or a traitor. Din nga sining duwa. Sa itong pag-alaga, sino pwede ka maging loyal subject sa Ginoo and pwede ka maging traitor ikaw. Kisa mga utod mo na ang mga masakit nga bahin sa aton pagpangalagan. Madamo sa mga tion nga sling aton ginadala mo lang na ang pangalan nga ina. But then, ara nakita nato, madamo sa mga problema. Abiyan ka ni Gugma. Tulapandab lang yung ng Diyos. Look at the kingdom of God. The kingdom of God, para ini, himuon nato ikaw mangin kabahin sa pagpatubo sa sa Ginoo, mangin kabahin ikaw sa pag-promote sa ginarian sa Ginoo. Paano may promote? By willingness to obey sa Ginoo.
Utod, how will you find you doing? When the King comes, kung magbalik ang Ginoo, magbalik sa bikaron, how will He find you doing? Paano ka? Ano gusto mo masapuan ka nga nagbalik imo nga master? Jesus will come again. He will not come as a redeemer, because ang first coming, He was a redeemer. He will come as a judge. When He come again, ang manggot mo ni, how will He find you doing? Anong atong ginahimutan? Abyan ari aton mga reflections sa sinigid naglaw. There is no such thing as secular and sacred to the Christians. All we do is centered in Him. Kanata ginhimo na sentro sa Ginoo. Whether on the job, or sa aton balay, or sa aton mga ginhimo sa aton mga career, all of our life is to be unto Him. Tanan sa itong buhay para sa Ginoo. And don't expect to practice doing what Jesus would do just when you're about your Christian duties. No. Ang aton kabuhi, ang bugos na kabuhi para sa Ginoo. It is in the daily routine that doing what we gusto anong himo naton nga makapaymaya sa Ginoo, ka maghatag-promote, ma-promote nato ang pangalan sa Ginoo and every day na ginahimo naton ini. Kabay pa utod. Kabay pa nga buligan ta sa Ginoo. Kagabay pa nga sa ato pagabuhi. You as Christian, you as disciple of Jesus, we become an example. And we will help each other. I-practice naton ini kagita tanan mga binuligay sa pag-promote sa narian sa Ginoo. Kang makita ato tuod gid nga kabuhi nga ara sa Ginoo. This is a kingdom of God. Ang ginala sa Ginoo is not for food, it's not for pagkaon, kinalipay, sinadya. The kingdom is for righteousness. Pagkamatarong sa tubangan sa Ginoo. Abyan, kamusta ka si adlaw? Sigurado gidayan ikaw nga may ara ka na kang tanan sa Ginoo, may relasyon ka na sa Ginoo. Basi wala. Basi gina-assume lang nimo because nagpamati ka, nag-upod ka simbahan, nagsunod ka simbahan, and you assume that you are saved. No. Ang pamangkot karon si mo kag sa ako si adlaw, are you sure that you have a personal relationship with God? Basi wala pa. Basi gina-assume mo lang. I invite you today. Today is a day of salvation. Palapit ka si Ginoo, kag kilalaha siya, tuoy siya, gimo Dios kay personal mo luwas sing adlaw. Isil nimo sa bugulingon sing aga, Ginoo, ari ako. Ginakon ako nga ako makasasala. Patawara ako sa masalanan, ginatuhan ako ni ikaw, nga akong Dios, kag personal nga maluluwas. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabay pa. Apyan mo na desisyon. Kag pagkatapos nimo ginkilala siya nga imo Dios maluluwas, gintuhan nimo ang Ginoong imo maluluwas, then what next? Ani sunod, we should promote the kingdom of God. Magkabuhi kita nga matarong sa mga sa Ginoo and be an example in our words and our conduct sa tutatag sa kamakabuhi. Madamo gid nga salamat utod sa imo pag-upod sa pagtuo sa pulong sa Ginoo kabay pa. Nga ang Ginoo gid magapakamayo sa tanan sa adlaw. Kag buwas atong tun-an ang Mark chapter 13 and verse 11. Magapakamuyo kita. Ginoo, madamo gid nga salamat sa pulong nimo. Kung kaysa may nagakadula kami sa amon nga focus, sa amon nga aim, sa among purpose, sa pag-alagad namon. Help us, Dear Father. Ibalik kami sa sakto nga panahon na. Ibalik kami sa sakto namon nga pagpangalagad. Nga manginihamplo kami sa tatagsa. In words, in conduct, kaysa mo tatagsa maginahimo Dios. Patawara kami Ginoo sa mga kasalanan ni mo namon subangan namay. I-bless Ginoo tanan namon tagpalamati. Tanan namon ng mga viewers, tanan ng mga followers sa broadcast. Yan kabay pa Ginoo. Nga tatagsa nga wala agid nakakilala pa sa imong ilang manluwas. Ikaw Ginoo magagamit sa Banal Espiritu to convince him and or her and convict also, Father God. Kaya sa among tanan nga dugay na Ginoo nagkilala sa imong among luwas nga among kabuhi among maghihapon wala pagbago. O Dios buligi kami. Nga paagis ni Ginoong pulong nimo ma-remind kami.
Kaya baguhon namon ini, kaya bagbalik kami sa tutuod namon pag-alagad si mamay. Salamat kitsin mo nga kaayo sa amon. Pinapon namon Kristo Jesus. Kabay pa.